Magandang umaga po muli sa atin pong lahat. Good morning po mga kapatid. Magandang umaga rin po sa atin pong mga bisita, sa atin pong mga panauhin po. Welcome po sa The Lord's Temple Ministries. At ngayon po ay dadako po tayo sa pakikinig ng mensahe at salita ng atin pong Panginoon. Bago po tayo magpatuloy ay muli po inaanyahan ko po ang bawat isa na tayo po ay manalangin. Aming dakilang Diyos, nawa ang aming mga pagsamba, mga pasasalamat at mga papuri sa pamamagitan ng aming mga awitan ay naging katanggap-tanggap sa inyong harapan. Patuloy na kayo lamang ang siya naming itinatanghal at dinadakila sa oras na ito, Panginoon. Ganon din ang mga handog naming mga kaloob at ikapo, nawa ito'y nagmula sa isang malinis at mapagmahal na puso, Panginoon. Ngayon naman, kayo ang siyang mangungusap sa amin sa pamamagitan ng inyong mga salita. Patuloy na buksan niyo ang aming mga pandinig, ang aming mga puso at diwa upang maunawaan naming mabuti ang lahat ng mga bagay na amin pong mababasa at mapapakinggan. Gabayan kami ng inyong banal na Espiritu at siya po ang manguna sa aming kalagitnaan at matanggap namin ng buong buo ang inyong pagpapala at biyaya sa amin sa araw na ito. Patuloy, Panginoong Diyos, na gabayan niyo po kami, Panginoon. Alisin niyo sa amin ang anumang mga gumugulo sa amin pong mga isipan, mga alalahanin, mga problema o kahit mga distractions, Panginoon, na maaaring gumulo sa amin sa oras na ito, ay mawala nawa ang lahat ng ito sa ningning ng inyong liwanag, Panginoon. At sa lahat pa ng aming gagawin hanggang mamaya sa amin pong fellowship, kayo lamang, Panginoon, ang siyang maitaas at kayo lamang, Panginoon, ang siyang maluwalhati. Maraming salamat sa inyo, O Diyos. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Purihin po natin minsan pa ang Panginoon. Nung nakaraan pong unang linggo ng buwan po, napakinggan po natin ang isang mensahe na may kinaukulan sa isang basic na katotohanan po para po sa mga mananampalataya. Ang pamagat ng mensahe ay ang different spirit. At natutunan po natin ang ibig pong sabihin nito ay may patungkol doon sa espiritu na nasa atin na sa mga kumilala kay Kristo at nakipag-isa sa Kanya. Iba na po ang kanilang kalagayan, katayuan at lahat ng bagay pa, lahat ng iba pang aspeto ng buhay. Naiiba na po sila sa mga nananatili pa po sa mundo at sanlibutan. Hindi naman po ito mahirap makita o maunawaan dahil ito ang paulit-ulit na sinasabi ng salita ng atin pong Panginoon. Pinagkalooban po tayo ng panibagong buhay, binago po tayo ng Diyos at patuloy pa rin po tayong binabago ng Panginoon na meron pong layunin na tayo ay maging katulad ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo. Ngayon, sa pagpapatuloy ng ganong kaisipan po, ang atin naman pong mensahe ngayong umaga ay patungkol, may kinalaman naman po sa atin pong relasyon at katayuan sa isa't isa tayong mga magkakapatid bilang kabahagi ng katawan ni Kristo. Paulit-ulit din pong binabahagi ng Biblia ang kahalagahan po ng pagkakaroon ng pagkakaisa at pagsama-sama ng lahat bilang iisang bahagi lamang. Sabi po ng aklat ng awit na mabuti at nakalulugod ang pagkakaisa. Nakakagalak nga daw ito, sabi po ng awit 133 po. Pero ang pagkakaisa po ay hindi lamang po isang bagay na idinadagdag sa buhay nating mga mananampalataya. Para bang ito'y karagdagan na lang po o pwede naman kahit wala. Hindi po. Ito po ay isang napakahalagang bahagi dahil nga po base na po mismo sa sinasabi ng salita ng Diyos, tayo ay nilagay sa iisang katawan, ang katawan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang isang katawan ay hindi po magagampanan ang kanyang tungkulin o gawain kung hindi po nagkakaroon ng pagkakaisa sa kanyang sarili. Pag nangyari po yon, it ceases to function as a body and becomes a disjointed group of individuals. May kanya-kanya. And again, ang hirap pong imaginein po I believe na meron pong mga kakaibang mga sakit ng tao sa katawan na maaaring magkaroon ng involuntary movement ang iba't ibang parte ng katawan mo. Kung saan
Kahit na hindi mo naman pinapagalaw ang isang parte ng katawan, ay gumagalaw ito ng kusa. Imaginein mo kung yung buong katawan, bawat parte ng katawan ay ganun ang nangyayari. Bigla na lang tataas ang daliri, bigla pong biglang papagpag yung braso, biglang maglalakad yung isang paa pa ganito, yung kabilang binti pa ganyan. Ay wala pong mangyayaring mabuti po talaga, no? It might be comedic to think about it, pero ano nga bang nangyayari sa katawan ni Kristo kapag hindi po nagkakaroon ng tamang pagkakaisa ang mga mananampalataya kay Kristo? Hindi ba't ganun din po ang magiging itsura natin, no? Kaya't nakalulungkot isipin kapag nangyayari ito sa iglesia na tinubos ng ating Panginoon, no? Lalo na nga yung iba hindi lamang po nagiging disjointed or confused. Yung iba po ay umaabot pa po, humahantong pa po sa mga pagkakabahabahagi o mga dibisyon. Hindi dapat ito mangyari. Kaya ang mensahe po natin ngayon ay patuloy na pinapaalalahanan at tayo po ay pinapangaralan ukol sa atin pong gawaing ito, sa atin pong responsibilidad ng pagkakaroon ng pagkakaisa. Ultimo, para po maluwalhati natin sa ating buhay ang atin pong Diyos at masunod po natin ang layunin na ibinigay ng ating Panginoong Hesukristo. Ang pamagat po natin sa umagang ito ay United in Christ. Muli, mga kapatid, mga panauhin, silang mga Kristiyano, silang mga nakipag-isa kay Kristo, silang meron na pong tamang relasyon sa Diyos, ay dapat pong tumayo ng may pagkakaisa. Meron pong iisang isip at iisang puso dahil nga po tayo ay ginawang iisang katawan ng ating Panginoong Jesus. Ito ngayon po natin ang atin pong mensahe ngayong umagang ito. No? Dadalhin po tayo nito sa isang bahagi ng aklat ng Pilipos. No? Isinulat po ito ni Apostol Pablo para po sa iglesia na nasa Pilipay upang sila ay palakasin. It is a book of encouragement and some reminders, but more so encouragement, dahil po sa kanilang mga kinakaharap na mga pagsubok, mga suliranin, at dahil po sa kanilang pakikiisa sa ministeryo at gawain ng Diyos. Alalahanin po natin ang konteksto ng aklat ng Pilipos na marami pong lumalaban o kinakalaban ang apostol na si Pablo, or better to say na marami pong humahamak sa kanya. Hindi naman si Apostol Pablo ang naghahanap po ng away. Siya po ang inaaway. Ang kanyang layunin at gawain ay ipahayag lamang ang ebanghelyo, ngunit marami po ang hinahamak siya. Sa katunayan, sa pagkakataong ito, ang liham ay naisulat habang siya po ay nakakulong. Kung di po ako nagkakamali sa Epeso, noong mga panahon po na iyon. So he was writing in prison. Nasa bilangguan siya nang isinulat niya ang liham na ito. At ginamit niya ang pagkakataong ito para palakasin ang kanyang mga kapatid kay Kristo. Imagine that, again, it's so different, so surprising to see na kung sino pa po yung nakakulong, siya pa po yung nag-encourage doon sa mga nasa labas. Parang napakahirap na pong mangyari siguro po nito ngayon. Pero yun po ang nangyari sa buhay po ng apostol at ng mga taga-Pilipos. Pinaalalahanan niya sila upang sila ay mapalakas, mabigyang aliw sa kanilang ministeryo, upang sila ay huwag huminto, huwag mabagabag at magpatuloy sa kanilang paglilingkod. Higit dito, gusto niyang magkaroon din sila ng maayos na pagkakaisa dahil ito ang kalooban ng Diyos. Ito yung kalooban ng Diyos para noon sa kanyang iglesia, ito pa rin naman ang kalooban ng Diyos hanggang ngayon para po sa atin na kanyang iglesia pa rin. Sabi po nga sa Pilipos, Kabanata 1, 27, kaya nga mga kapatid, pagsikapan ninyong mamuhay ayon sa magandang balita ni Kristo. Sa gayon, makabalik man ako sa inyong piling o hindi, makakatiyak pa rin akong kayo'y nananatili sa iisang layunin at sama-samang ipinaglalaban ang pananalig sa magandang balita. Sa sumunod na kabanata, which is yun po yung focus po natin, mas binigyang diin ni Apostol Pablo ang aral po na ito. Pero dito pa lamang makikita po natin yung kanyang mga hint po ng kanyang tinutukoy, makatitiyak akong nananatili kayo sa iisang layunin.
No? Hindi maraming layunin, hindi iba-ibang layunin, ngunit iisang layunin. At pangalawa, sama-sama ang ipinaglalaban. No? Hindi po nagkakanya-kanya, hindi po nagkakabahabahagi, kundi sama-samang ipinaglalaban ang pananalig sa magandang balita. At yun po yung pinaka-konteksto po natin dito. Tungayan po natin ang ating unang punto. Number 1 is the motivation for Christian unity. No? At bilang pagpansin at paalala, alalahanin po natin kahit naman po kasi sa mundo, sa sanlibutang ito, ay binibigyan po ng mariing pagpapahalaga ang salitang unity or pagkakaisa. Pero alalahanin po natin na maaaring may mga pagkakaparehas ang pagkakaisa sa sanlibutan at ang pagkakaisang tinuturo ng salita ng Diyos, pero maging maingat din po tayo kung saan po ito natatapos. They have some similarities, may pagkakaparehas sila, pero malaki din po ang kanilang pagkakaiba pag sinuri po nating mabuti. The unity that is seen and felt in the lives of believers thoroughly differ from that of the world. No? Pag tinignan po natin more than face value, malawak po ang pagkakaiba po nila. Because what is different is its source, what is different is its purpose, what is different is its goal. No? So yun po yung atin pong alalahanin. What motivates us to have unity with one another? Letter A, we have our union with Jesus Christ. Ano ba talaga ang dahilan kung bakit po tayo napag-iisa o pinagsasama-sama bilang mga mananampalataya? Makikita po natin sa maraming bahagi ng mundo, ang mga may pagkakaparehas ang silang nagkakaroon ng pagsasama-sama. No? Maraming halimbawa at mga pruweba sa buong kasaysayan po ng sanlibutan ito. No? Hindi na po nakapagtataka silang mga magkakakulay ng balat or sila pong magkakalahi. Sila na parehas ang katayuan sa lipunan, sila na may parehas o pagkaparehas sa kanilang kapangyarihan, ang yun po madalas ang talagang nagkakasama-sama sa kani-kanilang mga grupo. No? Ngayon naman at sa maraming panahon din sa nakaraan, meron din pong nagsasama-sama dahil sa kanilang pananaw sa politika. Sa pinakamababaw, meron pong nagsasama dahil sa kanilang mga kinahihiligan at mga kinalilibangan. Excuse lang po. No? So marami pong dahilan, no? From very simple to very complicated reasons. There are many reasons why people stand united when we look at the world. No? Paano naman po tayo? Kung minsan po kasi ang nangyayari sa hindi po inaasahang pagkakataon ay para bang kung hindi po natin ito maunawa ang mabuti, ay baka akalain po natin na yung mga mabababaw na dahilan ang nagiging dahilan o siyang dahilan kung bakit tayo nagsasama-sama. Dahil ba pare-parehas tayong nagtitipon-tipon sa iisang lugar? Dahil ba pare-parehas lamang ang ating mga kantang inaawit? Dahil ang lengguwahe natin ay pare-parehas. No? Nagkakaunawaan po tayo. Mahalaga man ang mga bagay na ito, pero muli, mabababaw lamang din po ang mga dahilang ito. Tayo ay naparito dahil tayo ay nanalig kay Kristo. Tayo ay nakipag-isa sa Kanya dahil yun ang Kanyang ipinangako sa sino mang sasampalataya sa Kanya. No? Because you have placed your faith in Jesus, you are one with Him. And I have placed my faith in Jesus, I am also one with Him. At siya, at ang iba pa, siya ring sumampalataya sa Kanya at nakipag-isa sa Kanya. We are called Christians for the simple reason that we are all followers of Jesus Christ. And by His truth, we have been established as His people. Tinalaga tayo bilang Kanyang bayan. Binili tayo sa pamamagitan ng Kanyang dugo at ngayon nga ay iniligay niya tayo sa Kanyang katawan. Anong nagdudugtong sa ating lahat ay ang biyaya ng ating pong Panginoong Hesukristo. No?
Jesus Christ manifested His grace and glory in our lives. Nagbunga ito ng kaligtasan at pagbabago ng buhay. No? Lahat tayo ay tumanggap ng kaloob na ito nang tayo nga ay kumilala sa Kanya. Lagi nating balikan ang Galatia, Kabanata 2, talatang 20. Namatay na akong kasama ni Kristo sa krus. Hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At habang ako'y nabubuhay pa sa katawang lupa, mamumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umiibig sa akin at naghandog ng kanyang buhay para sa akin. At yan dapat ang maramdaman, yan dapat ang maging diwa ng bawat isang sumampalataya sa Diyos. No? Kaya't ang pakikipag-isa ay hindi po dapat nating tratuhing walang kabuluhan o isang mababaw na bagay. No? When we have become one with Christ, our whole identity is now tied with Him. Our whole identity is changed. Kaya nga po, sa mababaw na halimbawa, lagi ko pong ginagamit, yun pong hindi po tayo, ako na lang po, hindi po ako si Christian Palomar. And then, alam mo yon, lalaki, edad ganito, height ganito, bigat ganito, pamilya ay ganito, trabaho ay ganito, gawain ay ganito, hilig ay ganito. Naging mananampalataya ngayon ay nadagdagan, religion ay ganito, status ay ganito. Hindi po ganon. Even though sa paraang legal siguro, sa paraang dokumento ay ganon nga ang mangyayari, pero sa actual po, hindi lamang po ganon ang nangyari. Christianity or being a Christian, being a believer, being a child of God is not just a simple change of status on paper. Babaguhin po nito ang buong pagkatao po natin as the Bible teaches us, as we know. So hindi po, babalik ta rin po, talagang maiiba po talaga ang anyo po natin. No? Hindi po idinagdag lang ang pagiging mananampalataya sa mahabang listahan ng mga katangian natin, kundi mangingibabaw po ngayon ang ating pakikipag-isa sa Diyos. And primarily, I am Christian, a Christian. No? Dahil, sorry po, yung pangalan ko eh. Diba? Ako ay si ganito, isa na akong Kristiyano, at yung pagiging Kristiyano ko, maapektuhan lahat ng iba kong mga katangian, mga gawain at pamumuhay, pati trabaho ko, pati pamilya ko, pati pagsasalita ko, pati pananamit ko, pati lahat po. If it's something you just add on to your existing life, anong pagbabago po doon? Wala pong pagbabago po doon. Karagdagan lang siya. Kaya nga, yun po ang lagi po nating sinasabi. Hindi po ito karagdagan lamang. Ang pagiging mananampalataya hindi po additional, kundi it's, anong pong magandang salita, para po siyang overhaul. Babaguhin po nitong lahat. No? At yun po ang nangyari po sa atin. Sabi po sa unang Korinto, Kabanata 6:17, ang nakipag-isa sa Panginoon ay nagiging kaisa niya sa Espiritu. And again, with context po, ang laking bagay po nito, ang laking kababalaghan po nito kasi remember where we came from. Saan po tayo nanggaling? Wala pong neutral, wala pong zero. Lahat po tayo ay in the red, in the negative. Lahat po tayo ay kaaway ng Diyos. Galit tayo sa Diyos, galit tayo sa lahat ng ginagawa ng Diyos, at ganoon din naman, galit ang Diyos sa atin dahil tayo ay makasalanan at nagre-rebelde laban sa Kanya. And realize that when you become one with Christ, diba, nagiging kaisa Kanya sa Espiritu. That's how life-changing, literally life-changing this union with Christ is. No? At ganun nga, kung ginawa ito ng isang individual, ginawa ito ng isa pang individual, ginawa pa ito ng ibang individual, ano ngayon ang kahulugan o ano ngayon ang kalalabasan po nun? No? Magkakaroon din po ng pagbabago sa atin pong relasyon sa isa't isa. Sabi naman po sa Roma, Kabanata 12, talatang 5, gayon din naman kahit na tayo'y marami, nabubuo tayo sa iisang katawan ni Kristo at tayong lahat ay bahagi ng isa't isa. No?
Isipin niyo na lang, ito po, no, magandang alalahanin po, no, kung paano po nagsulat si Apostol Pablo. Paano niya isinulat ang liham na ito para po sa mga mananampalataya sa Roma. This book of Romans, written by Paul to the believers in Rome. No? Kung ano yung lalim, lawak ng kanyang pangungusap sa napakaraming mga kabanata na kanyang isinalaysay. The book of Romans being the longest letter, at least, Paul made in the New Testament. For people, mind you, for people na hindi po niya nakita ni minsan sa buhay po niya. Para po sa mga taong hindi pa po niya nakikilala ang mukha, hindi pa niya nalalaman ang pangalan, because yun nga yung goal po ni Paul, bago po siya mamatay. Layunin niya sanang makapunta sa Roma, gaya ng mga nabanggit sa unang bahagi ng Aklat ng Roma po. His desire to see them for the first time. Hindi na po yun niloob ng Panginoon. Alam po natin ang nangyari. Nakarating po si Apostol Pablo sa lungsod ng Roma, pero hindi po bilang isang malayang tao, kundi isang bilanggo para po patayin. No? Pero that closeness, pag binasa mo po yung Aklat ng Roma, para bang matagal na silang kilala ni Apostol Pablo, matagal na niya silang kasama sa ministeryo at sa buhay. Dahil alam ni Apostol Pablo sino ang kanyang mga kinakausap. Mga mananampalataya, mga hinirang ng Diyos. No? Ang pagkakaisa natin kay Kristo ay nagkakaloob sa atin ng kakayahan na magkaroon ng pagkakaisa sa isa't isa. Nahihigitan po nito ang mga limitasyon na meron sa ating kalagayang panlupa. Higit ito sa lahi, higit ito sa gender, higit ito sa edad, higit ito sa katayuan, higit ito sa edukasyon. Hindi na po yun ang binibigyang halaga. No? If we are one with Jesus, then we are also one with one another. Ang sabi nga po sa Galatia, Kabanata 3, talatang 28, wala nang pagkakaiba ang Hudyo at ang Griego, ang alipin at ang malaya, ang lalaki at ang babae, kayong lahat ay iisa na dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Hindi po yan, again, sa literal na paraan. Literal na meron naman talagang Hudyo at Griego, meron naman talagang alipin at malaya, at meron naman talagang pagkakaiba ang lalaki at babae. Ang tinutukoy po dito ay ang atin pong katayuan sa harapan ng Diyos. Malaki ang pagkakaiba sa lumang tipan ng Hudyo sa hindi po Hudyo. Malaki ang pagkakaiba ng karapatan ng isang alipin at ng malaya. Ganon din sa lalaki at sa babae. But now in Christ, they are all one. They are united as one. No? Sa pangalawa po, letter B, the outcome of God's gifts in us. At dito po natin sisimulan, yun pong bahagi sa aklat ng Pilipos. Sinimulan po niya ang kabanatang 2 nang ito po ang sinabi, sa talatang 1 hanggang 2. Kaya nga, sapagkat mayroong kasiglahan ang buhay kay Kristo, mayroong kaaliwan ng pag-ibig, mayroong pakikiisa ng Espiritu Santo, at mayroong kagandahang loob at malasakit para sa isa't isa. Lubusin ninyo ang aking kagalakan. Magkaroon kayo ng iisang kaisipan, mabuklod kayo sa iisang pag-ibig, at magkaisa kayo sa puso't diwa. No? Ang unang bahagi po, depende po sa version ng Bible na babasahin niyo po, could be recognized as a statement, or also wala pong pinakaiba sa isang rhetorical na question. Pag sinabi po nating rhetorical question, ito ay isang tanong na obvious naman yung sagot, or alam na ng nakikinig kung ano yung sagot. Sa ibang translation po kasi patanong yung verse 1. Meron ba kayo ng mga bagay na ito? Dito sa sa ating pong version ng Tagalog, Magandang Balita, statement na po, balik po natin sa talatang 1. Sabi nga niya, kaya nga, karugtong ng unang kabanatang 1 ng Pilipos, kaya nga, sapagkat mayroon na sa inyo ng mga bagay na ito. Kasiglahan kay Kristo, kaaliwan ng pag-ibig, pakikisa ng Espiritu Santo, kagandahang loob at malasakit para sa isa't isa. No? Sinimulan ni Apostol Pablo ang kabanatang ito gamit ang mga paalala o mga exhortation na ito.
para makita ng mga mananampalataya sa Pilipos, pakaisipin nilang mabuti ang kanilang tunay na kalagayan. Nasa akin ba ang mga bagay na ito? Ang obvious na dapat mong maging sagot ay oo. Kasi kung ang sagot mo dyan ay hindi, yun yung una mong problema. No? Hindi mo po matutunghayan yung issue ng pagkakaisa kung doon sa unang bahagi pa lang ay meron ka na pong issue talaga. Dahil itong mga bagay na ito ay matatagpuan nga dahil po sa ating pong pakikipag-isa kay Kristo. No? Ito ay mga katotohanan at realidad para po sa mga mananampalatayang taga-Pilipos. At dapat totoo din naman ito para sa atin ngayon sa panahon pong ito. No? Kailangan nating itanong sa ating sarili, nakikita ba? No? Evident ba? No? Na ipapahayag ba ng buhay ko? Nararanasan ko ba ang mga bagay na ito? No? Dahil kung ikaw ay tunay na Kristiyano, hindi mo lang dapat nauunawaan ang mga bagay na ito, kundi nararanasan mo rin sa iyong pang-araw-araw na buhay at mga gawain. We have been given encouragement by Jesus. Ang sabi po sa Roma, Kabanata 8:34, sino ang hahatol na sila ay parusahan? Si Kristo Jesus na pinatay, ngunit higit sa lahat ay muling binuhay, ngayon ay nasa kanan ng Diyos upang mamagitan para sa atin. Remember, alam kong napaka-super basic na po, no? Remember, the fact that we are able to pray to God is because of Jesus Christ's work. There is a reason, no? Kung hindi man po ito nalalaman ng iba o maring nakalimutan o nakaligtaan na, there is a reason why we end our prayers in His name. Hindi po yon ritual lamang. Hindi po yon kasiguraduhan ng anumang dahilan. Hindi po. We pray in Jesus' name because that's how we truly pray. We pray to God using the name of Jesus because Jesus is the one mediating for us. Siya ang namamagitan para po sa atin. Every prayer, every thought, every heartfelt emotion towards our God is only made possible because of Jesus Christ's work. Dahil sa kanyang tinapos na gawain dito sa lupa. Kung bakit posible ito ngayon sa atin. We have also felt the comfort of the love of God. Sabi po sa 2 Tesalonica, Kabanatang 2:16 hanggang 17. Ngayon, ang ating Panginoong Hesukristo mismo at ang Diyos na ating Ama na umiibig sa atin at nagbigay ng walang hanggang kaaliwan at mabubuting pag-asa sa pamamagitan ng biyaya, ang umaliw sa inyong mga puso at patibayin kayo sa bawat mabuting gawa at salita. May halaga po ang comfort or kaaliwan po, pero palagay ko napakahalaga. Walang singhalaga ng kaaliwang nanggagaling sa atin pong Diyos. No? We have the fellowship with the Spirit. Sabi po sa aklat ng 1:14-16 hanggang 17, sabi ni Jesus, dadalangin ako sa Ama upang kayo bigyan niya ng isa pang tagapagtanggol na magiging kasama ninyo. Hanggang kailan po? Hanggang bukas? Hanggang mamatay ka lang? No, magpakailanman. No? Siya ang espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat siya ay hindi nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya'y nasa inyo at siya'y mananatili sa inyo. Kaya't ganon din sa unang Korinto, Kabanata 3:16, hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang Kanyang Espiritu? Kasama natin ang Espiritu nasan man tayo naroroon. No? Panghuli, we have received affection and love from Jesus and other members of the body. Sabi naman po sa unang kabanata ng Pilipos, talatang 7 hanggang 8, minamahal ko kayo kaya dapat lang napahalagan ko kayo ng ganito at dahil magkasama tayong tumanggap ng pagpapala ng Diyos, noon pa man nang ako'y malayang nagtatanggol at nagpapalaganap ng magandang balita at kahit ngayong ako'y
nakabilanggo. Nalalaman ng Diyos na ang pananabi ko sa inyong lahat ay kagaya ng pagmamahal sa inyo ni Hesus Kristo. No? Dahil isa po yan sa mga mararamdaman mo po bilang anak ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos at kung sumusunod ang kanyang mga anak, ang pag-ibig ng kanyang piniling bayan. No? Ang pag-ibig ng mga anak ng Diyos. No? Kaya hindi po tayo nagkukulang. Higit sa lahat, ang kahabagan ng Diyos ay pinaranas na po sa ating lahat. Efeso Kabanata 2:4-5. Subalit napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Ngayon, muli, ang tanong, at ito yung tanong po or statement po ni Apostol Pablo, naranasan niyo ba ang mga bagay na ito? Meron ba sa inyong buhay nito? Yun yung point ni Paul. Meron ba nito sa atin? Dahil kung tutuusin, kung magiging makatotohanan po tayo, ang bawat isang tunay na sumampalataya kay Kristo ay tumanggap ng pare-parehas na kaloob na ito. Katunayan, wala ngang sino man sa atin ang makapagsasabi na mas marami akong natanggap na biyaya. Mas konti ang natanggap ninyo na habag. Hindi po, pantay-pantay po tayo sa ganung paraan. Dahil lahat naman tayo karapat dapat pong patayin at parusahan dahil sa ating kasalanan. Kung ito nga ay nasa atin, hindi dapat ngayon maging mahirap ang pagkakaisa para din sa atin. Alalahanin natin ang mga katangiang ito. Ang ating pakikipag-isa kay Kristo, ang mga kaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin, pinapaalalahanan tayo ng mga katotohanan ito para sa ating layuning magkaroon ng pagkakaisa. When we should set aside the superficial differences. Hindi naman po yun nawawala. Talagang magkakaiba po ang bawat isang tao. Kahit na sila'y parehas mananampalataya, marami ka pa rin pong makikita ang pagkakaiba nila sa ugali, sa personalidad, sa mga kinahiligan, at marami pang iba. But that can be set aside when we see the true nature of each person in this body. Na pare-parehas pala tayo, kung tutuusin, lahat tayo ay pare-parehas patay sa ating mga kasalanan. At lahat tayo ay pare-parehas na tumanggap ng kagandahang loob ng Diyos. Lahat tayo tumanggap sa pamamagitan nito ng panibagong buhay kay Kristo. At yun po yung dahilan kung bakit po tayo dapat magkaroon ng iisang kaisipan at espiritu. Kaya tunghayan po natin yung sumunod. Number 2, upholding the unity of Christ's body. Hindi mo po ito katawan, hindi ko ito katawan. Ito ay katawan po ni Kristo. Si Kristo ang ulo at tayo ay bahagi niya lamang. Huwag nating agawin ang pamamahala at pamumuno galing po sa Kanya. Kaya nga alalahanin mo po. Alalahanin ng sino man po sa umagang ito, sa lahat ng nakikinig. Oras na kinalaban mo po ang katawan. Oras na sinubukan mo pong sirain ang katawan. Hindi mo po sinisira ang tao. Kinakalaban mo po ay Diyos. It is His and His alone. He owns it. He has full authority over it. We are just members of His body. Kung ang dahilan ng pagkakaisa para sa mga mananampalataya kay Kristo ay naiiba kumpara sa sanlibutan, sa ganung paraan malalaman din po natin ang layunin at proseso po nito ay naiiba din naman. Ang pagkakaisa sa maraming bahagi ng ating pong buhay ay masasabi po nating mahirap naman po talaga. Because of all the stated reasons. Dahil nga po, bakit nga po bang mahirap i-maintain ang unity? Ang dami nating pagkakaiba-iba kasi sa isa't isa. Pero kung atin pong pakikinggang mabuti ang katotohanan ng salita ng Diyos, maaari itong gawing uncomplicated, maaari itong gawing uninhibited kung susundin natin ang kanyang katuruan. Maaari nating gawing simple ang isang mahirap na bagay kung susundin lang natin ang pinapagawa ng atin pong Panginoon. Paano natin ito
magagawa. How do we uphold this unity? Letter A, by being of the same mind and the same spirit. Nabasa na natin kanina, pinahayag ni Apostol Pablo ano ang magbibigay sa kanya ng lubos na kagalakan, no? Sa talatang 2. Sabi po niya muli, lubusin ninyo ang aking kagalakan. Magkaroon kayo ng iisang kaisipan, mabuklod kayo sa iisang pag-ibig, at magkaisa kayo sa puso't diwa. No? Christian unity is realized when we understand how we believers have the same mind, have the same love, be of one accord, and be of one spirit. No? Katunayan, ang kagandahan po dito, hindi po tayo dedepende sa atin pong kakayahan o abilidad. Muli, hindi tayo aasa lang sa ating sarili. Ang nauna ng salita ay atin na pong narinig kanina, dahil nga meron na po tayong pagkakaisa kay Kristo. That's the most important part. Kaya it also follows, obvious naman or it would make sense, isipin na, eto din po ang matindi. Kung ang isang tao ay wala pa pong pagkakaisa kay Kristo, hindi po niya kahit kailan malalasap o matitikman ang pagkakaisa sa mga bahagi ng kanyang katawan. Without unity with Christ, there is no fellowship with the body. At yan din po yung isang mariing paalala po natin. Meron pong maliwanag pong linya. Huwag po nating dayain ang ating sarili, tayong mga Kristiyano. Mas lalong huwag nating dayain ang mga hindi pa po mananampalataya. I get it. We want to be friendly. We want to be nice. We want to be, as disarming as possible. No? Ayaw natin ng conflict, ayaw natin ng gulo, ayaw natin ng ayaw nating gawing uncomfortable ang ating mga panauhin, mga bisita, mga kaibigan na hindi pa sumasampalataya. But remember, in many cases, these things are unavoidable. Hindi po natin yan maiiwasan. Because darating ka sa punto na kailangan mo siguraduhin, kailangan mong itanong sa tao, ikaw ba ay nasa ilalim na ng pamamahala ng Diyos? Are you under the lordship of God, of Jesus Christ? Or are you outside of His kingdom? Nasa labas ka ba ng kanyang kaharian? And there should always be that line of distinction. Hindi dahil madamot tayo, hindi dahil galit tayo sa kanila, hindi dahil ayaw natin silang makapasok, pero on the contrary, sa kabaliktaran, kailangan nating siguraduhin na maliwanag sa kanila kung nasan sila nakatayo. Alam mo po yon, ang pwede po nating gamiting larawan po dyan, para kang nagpatuloy sa isang event. Alam mo yun, pinatuloy mo yung tao, ikaw ang nag-imbita sa kanya, pinatuloy mo siya sa event, dinala mo sa upuan, alam mo yun, hinainan mo ng pagkain, binigyan mo ng mga libreng kaloob galing po doon sa event na iyon, only to find out mamaya kalagitnaan o bago matapos yung pagtitipon na iyon, ay biglang meron pong tumayo at inisa-isa ang bawat lamesa at hinahanap yung invitation card. Malaman-laman mo o malaman-laman ng bisita mo na, teka, ako wala akong invitation card . At alam mo yon, sa gitna ng isang napakasayang kaganapan ay siya ay tatayo, siya ay papaalisin, at lahat ng meron na binigay sa kanya, na pinahawak mo sa kanya, ay papaiwan sa kanya dahil, I'm sorry po, wala po ang pangalan ninyo sa listahan. And sometimes that is what happens when we are led by our emotion. Hindi po yun ang dahilan. Hindi dahil nagdadamot po tayo, hindi po dahil masama po ang atin pong intensyon. Nililiwanag po natin ang bawat kalagayan ng isa, kahit nga sa ating mga mananampalataya, ginagawa natin yan . Lagi nga nating tinatanong at pinapaalala, kahit sa atin, tayo po, pinapaalalahanan natin ang isa't isa na kay Kristo ka ba talaga? Nasa Espiritu ka ba talaga? Paano pa yung mga taong hindi talaga maliwanag sa kanila ang kanilang katayuan?
Again, ulitin ko po, no? Kung wala po ang pagkakaisa kay Kristo, wala ka pong magiging bahagi sa katawan. You will never stand united with the body if wala ka pong connection sa ulo ng katawan. And we should be mindful. Tayong mga Christians, we should be mindful of making such claims or such promises kung hindi pa naman talaga. Anong dapat gawin? Ay dapat po sa sino man pong bisita, panauhin, sino man pong nagnanais na lumapit sa matuto kay Kristo, dapat pong maging maliwanag sa kanila ang tunay na pananampalataya at tunay na kapanganakan sa Espiritu. That's it. That's all that we can do. Kung itatrato natin silang kapatid, tatrato natin silang kaisa, ngunit hindi naman talaga. Hindi po ba't mas marahas po yun kung tutuusin? Inaakala niya na kabahagi na niya tayo, ngunit hindi naman pala talaga. Pagdating sa dulo, hihiwalay ang tupa sa kambing, hihiwalay ang palay sa hindi po palay, at kawawa din po sila. No? Yun po ang atin pong alalahanin sa bahagi pong ito. No? Sabi nga po sa unang Korinto Kabanata 2, talatang 16, sino ang nakakaalam ng pag-iisip ng Panginoon? Sino ang makapagpapayo sa Kanya? Sabi ni Pablo, ngunit nasa atin ang pag-iisip ni Kristo, already in us and with us. God has already revealed His will. Sabi po sa Juan 15, talatang 15, hindi ko na kayo itinuturing na mga alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, itinuring ko kayong mga kaibigan sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Being of one spirit and one mind means we have the same goal in mind. No? Listing down the important aspects of the Christian life, we will get many different points and doctrines. No? Ang dami pong mga mahalagang punto sa buhay ng mananampalataya. Kailangan nating sambahin ang Diyos. Kailangan nating paglingkuran siya. Kailangan nating sundin siya. Kailangan nating parangalan siya. Kailangan nating ibigin siya. At marami pa pong iba. Pero pag yan ay piniga mo pong lahat at dinistil, kinondense mo po sa iisang punto, ang iisang punto na yon ay napaka-simple lamang. All of this we do. Why? Because it is our goal, our purpose in life to give God all of the glory. And that's it. Ang layunin po natin, pag alam mo po yun, dinistil mo po lahat, at inilagay mo po sa isang singular point. It is to glorify God in all that we do. Yun po ang sabi sa unang Korinto Kabanatang 10, 31. Kaya nga, kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. No? If this is what we have in our mind, everything else will fall into its own place. No? Ito ang layunin o hangarin ni Apostol Pablo ng kanyang sinumatotal ang kanyang buong buhay at ang kanyang buong gawain sa aklat din ng Pilipos sa sumunod na kabanata, kabanatang 3, 10 hanggang 11. Ang sabi niya, ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay, makibahagi sa kanyang mga paghihirap at maging katulad niya sa kanyang kamatayan, upang ako man ay muling buhayin mula sa mga patay. No? Makilala pa ng gusto ang Panginoong Hesus, maging katulad niya sa lahat ng posibleng aspeto ng buhay, at hindi po lumihis ang apostol na ito sa kanyang layunin. Sabi po sa 14, sa talatang 14, nagpapatuloy nga ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na hantong sa langit. Yun ang dahilan bakit may lakas ng loob si Pablo. Sa kabila ng kanyang kahirapan, sa kabila ng kanyang pagkabilanggo, nagagawa pa rin niya ang mga bagay na ito. Natitiis niyang ito dahil ito ang layunin po niya. No? We are to live with harmonious cooperation.
Hindi po ibig sabihin pare-parehas ang atin pong ginagawa. Hindi po ibig sabihin pare-parehas ang ating mga kilos. Hindi po ibig sabihin na identical tayo sa isa't isa. Being united, we all have different gifts, different strengths, different activities, services, and ministries. Pero pag pinagsama-sama mo, mayroon pa rin pong singular goal to glorify God. Sabi po sa 1 Korinto 12:4-6, iba't iba ang mga espiritual na kaloob, ngunit iisa lamang ang espiritong nagkakaloob ng mga ito. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Iba't iba ang mga gawaing iniatas, ngunit iisa lamang ang Diyos na kumikilos sa mga taong gumagawa ng mga iyon. No? At yun po ang pagkakaroon ng parehas na kaisipan at espiritu. Yun po ang pangunahin sa lahat. Kaya nga sa katunayan po, mabilis pong makita kapag ang isang tao ay lumilihis po sa kanyang layunin. Dahil bagamat pwedeng maaring parehas pa rin ang kanyang ginagawang bagay, ngunit biyaya po ng Diyos sa atin na ipapahayag ng kilos at gawa ng sinumang tao ang tunay niyang intention. Eventually, your intentions will be visible for all to see. Na kahit na ang ginagawa mo ay pawang mabuti, kung ang intention mo naman po ay hindi po mabuti, lalabas din po yan. Ihahayag din po yan ng Panginoon. Kaya't wala pong sino mang makapagtatago ng matagal. Yes, there is a time na maaaring makapanloko ka, makapandaya ka ng ilan, but eventually, God reveals our thoughts and our innermost actions. No? Lahat ng ito ay nahahayag din naman. No? Kaya yun po ang atin pong dapat maging layunin. Kabahagi po nito, letter B, we must reject conceit and self-centeredness. Again, yung pong salitang conceit, ibig lamang pong sabihin po niyan ay pagiging palalo o kapalaluan. Or again, sa mas mababang, napakatinding pride. Ang masyadong mataas na pagtingin sa sarili, that is what conceit means. No? Kung makapagsalita si Apostol Pablo, para bang napakadali lang ng mga bagay na ito. No? Pero alam natin na hindi ito ang katotohanan. Hindi po talaga yon ang laging nangyayari. No? Marami pong mga bagay na dapat pong dumating na natural sa buhay ng isang mananampalataya kay Kristo, pero alam din natin ang realidad dahil tayo ay nasa mundo pa at marami pong mga hadlang, marami pong mga sagabal na nagpaparamdam at nagpapakita. At yun po yung sumunod na talata po, talatang 3-4. Sabi po, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa paghahangad ninyong maging tanyag. Sa halip bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili. Pag malasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang sa inyong sarili. No? Pinahiwatig dito ni Apostol Pablo ang mga ugaling hindi po nakakatulong. Actually, makakakontra po sa layuning ito. Selfishness, self-centeredness, and conceit are the things mentioned by Paul in these verses. Ang layunin o hangarin ng sino man na itaas ang kanyang sarili, no? O kahit man po ang pagkakaroon ng maling pag-iestima ng sarili, no? Ang mga makasarili ang siyang nakatuon lamang ang pansin sa kung ano ang mabuti at kalugod-lugod para sa kanila. Kaya nga selfish kaya nga self-centered Pang-sariling kapakanan lamang ang kanilang hinahangad at hinahanap. No? Habang yun namang meron pong matinding kapalaluan, ay sobrang taas, sobrang mahal niya ang kanyang sarili, sobrang ang pagpapahalaga niya sa lahat ng kanyang sariling ginagawa, often also while looking down on others. Hindi lang siya nasapatan na itaas ang kanyang sarili, kailangan din niyang ibagsak ang iba pang mga tao. Kaya hindi po nakakapagtaka na ito ang mga kalaban ng pagkakaisa. Dahil ito ay literal na tumatayong karibal at katapat ng
sinasabi po ni Apostol Pablo na dapat po nating gawin bilang mga mananampalataya. Remember that Paul speaks from not only with wisdom but also from experience. Alalahanin mo kung paano niyang na-encounter ang mga mapanganib at mga divisive na mga taong ito. Sa unang kabanata lang, sa naunang kabanata, sa verse 15 to 17, ano po ang sabi niya? Totoo nga na may ilang nangangaral tungkol kay Kristo dahil sa pagkainggit at pagkahilig sa pakikipagtalo. Ngunit mayroon din namang nangangaral ng may tapat na hangarin. Si Kristo'y ipinapangaral nila dahil sa tunay na pagmamahal, sapagkat alam nilang ako'y hinirang upang ipagtanggol ang magandang balita. Ngunit ang iba ay nangangaral ng di tapat sa kalooban, kundi dahil sa udyok ng masamang hangarin, sapagkat hangad nilang dagdagan pa ang paghihirap ko sa aking pagkakabilanggo. And this is, again, kahit nung una ko pong beses nabasa ito, hanggang ngayon pag binabasa ko po ito, it's so mind-blowing to me na pwede palang mangyari yon. Na patunayan na nangyayari po pala yon. Sabi po ni Paul, there are people who preach Christ. Hindi po maling doktrina, hindi po false teaching ang kanilang tinuturo. They preach the gospel but out of their own selfish motives. May iba silang motibo. At dito ang mga na-encounter ni Paul na motibo ay upang ibagsak siya. No? For some reason, hindi na po nabanggit mismo dito sa liham na ito, may mga taong galit kay Apostol Pablo, minamaliit ang kanyang ministeryo at ginagawa ang lahat ng kanilang pwedeng gawin para i-undermine yung kanyang ministry. Para po ito'y pahinain, para ito'y buwagin. No? Meron pala nun. Yan ang patotoo mismo, galing po sa labi ng apostol. These people preach Christ out of envy and conceit. Etong napakasimpleng tanong, nakalulugod kaya sa Diyos yon? Tingin nyo, obvious naman po na hindi. Paanong malulugod ang Diyos kung ito nga ang ginagawa ng inyong mga kamay, ngunit ang motibo naman ng iyong puso ay masama? Because look at the Old Testament, look at the New Testament hanggang sa pagtatapos po nito. God is not only interested in what our hands are doing, but what the heart is filled up with. No? Kung hindi kayo naniniwala, nandiyan ang maraming halimbawa. Isang halimbawa, top of my head, yaring Saul. Saan siya nagkasala? Ay Samuel, 'di ba, sabi ng Diyos mo, patayin namin lahat ng tao, patayin namin lahat ng hayop. Nakita ko sayang naisip ko, hahandog na lang namin sa Diyos mo. Good intention? Pwede. But disobedient. Nireject niya yung command galing po sa Panginoon. Hindi yun utos ni Samuel. Napatayin mo lahat. Utos yun ng Panginoon. And that was the moment. That was the literal moment na tinanggal sa kanyang kamay ang kaharian ng Israel. No? Just because you're doing something good doesn't mean hindi na po mahalaga yung motibo. Kaya, mahalaga po ang mga bagay nito. Again, ito po yung halimbawa kung saan makikita po natin kahit sa sanlibutan, kahit po sa mundo, pwede pong mangyari ang mga bagay na ito. Conceit, selfishness, and self-centeredness are the enemy outside of us and more so inside of us. Kasi ito yung mga katangian ng atin pong puso, ng atin pong laman. At yan po ay nandyan lang, naghihintay, tahimik, nag-aabang, pero pag yan po ay pinakain mo po ng kahit kakaunti, no? Mabubuhay ang gutom po niyan. Dahil lahat naman ng tao, nilalahat ko na po, lahat po ng tao nagugutom. Uhaw po tayo lahat for validation, uhaw po tayo lahat for praise and recognition. Pero hindi po daw yun ang dapat po nating gawin. No? When these emotions and these feelings are present in us, the unity of the body is in danger. No? Kaya nga, kung susumahin natin ito, napakasimple. It's pride. Lahat naman po yun, pride ang ugat po talaga. No?
At ang sabi po ng Kawikaan 16:18, ang kayabangan ay humahantong sa kapahamakan at ang nagmamataas ay ibabagsak. No? Hindi po, very, very specific, kahit po sa book, Proverbs po ang book na ito, no? At medyo poetic ang mga salita. No? Pero kahit yung piniling salita po ay napakahalaga. No? Hindi po siya babagsak. Parang ay tutumba na lang siya. No, ibabagsak siya. May magpapatumba sa kanya, sa tingin mo sino? Hangin? Kapalaran? Yan ang No po. Sino pa po ba ang nagmamayari ng lahat at hahatol sa lahat, buhay man o mga patay? Wala na pong iba kundi ang Diyos. Hindi ka matutumba, ikaw ay ibabagsak talaga. At marami na pong binagsak ang Diyos. Marami na po. The only cure for pride as prescribed by the Word of God is, nabanggit na po natin kanina, is humility. Kababaang loob. Ang pagkakaroon ng tamang pagkilala sa sarili, tamang pagkilala sa ating katayuan sa harapan ng Diyos, ang siyang lunas, ang siyang paraan para hindi mamaga ang ating mga puso o lalo na siguro ang ating mga ulo. Kasi sino ba ako? No? Marahil marami ka nang nagawa, marami ka nang narating, marami ka nang naipaglingkod sa Diyos, pero sino ka ba talaga sa harapan ng Diyos? At hindi yun mawawala sa iyong kaisipan. Ang tunay mong katayuan, ikaw ay hindi karapat-dapat, pero ginawa kang karapat-dapat ng Panginoon. At pag naalala mo yun, naisip mo yun, isinapuso mo yun, maaalis, mawawala ang anumang pagmamalaki sa iyong puso. Kababaang loob, ang paraan para tayo ay makaiwas po dito. No? Anong ipagmamayabang ko? Wala naman akong maipagmamayabang talaga. Ano yung kalokohan ko? Ano yung kasamaan ko? Ano yung mga kabalastugan ko? Anong maipagmamalaki ko? There's nothing worth being proud of in ourselves. But humbling ourselves gives way for unity and peace with one another. Sabi po sa Efeso, Kabanata 4, 1-3. Kaya't ako, na isang bilanggo dahil sa Panginoon, ay nakikiusap sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Kayo'y maging mapagpakumbaba, mahinahon at matyaga. Magmahalan kayo at magpasensya sa isa't isa. Sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisa na kaloob ng Espiritu sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. When humility is maintained within the family, within the household of God, then we can bear the fruit of unity. No? Pinapaalala ni Apostol Pablo ang atin pong layunin bilang mga mananampalataya na maging mababa ang ating kalooban. Sino man tayo, ano man ang meron sa atin, at sino man din ang atin pong kinakaharap. Paalala po niya sa Aklat ng Roma 15:1-2, tayong malalakas sa pananampalataya, tulungan natin ang mga mahihina sa pananampalataya. Huwag ang pansariling kasiyahan lamang ang ating iisipin. Sikapin nating lahat na itaguyod ang kapakanan ng ating kapwa para sa ikalalakas ng kanyang pananampalataya. No? When we look onto the interests of other people and not just our own, doon tayo napapaalalahanan na sino ba tayo? Ba't ako magmamalaki? Ba't ako magmamataas? It keeps us humble before the Lord. No? At para po tapusin ang kanyang pangungusap na ito, binigay ni Apostol Pablo ang pinakadakilang halimbawa na maaari nating sundan. Number 3, following the example of our Lord Jesus Christ. No? Ngayon, binaling niya ngayon ang pananaw ng mga mambabasa patungo sa ating Panginoon at tagapagligtas. No? Sa sumunod na mga talata hanggang talatang 11, pinahiwatig ni Apostol Pablo sa paraan ng awit. No? Pagka pinansin niyo po sa inyong mga Biblia, no? This is either poetry or song sa bahaging ito ng liham niya. Hindi po nakapagtataka o nakakagulat dahil nga po ang tema ng buong Pilipos ay kagalakan at pagdiriwang. Rejoicing in the Lord ang theme po ng Philippians. At yun po ay ginawa ni Apostol Pablo nang ipakita niya kung sino si Kristo at ano ang kanyang ginawa.
Binanggit niya ito upang palakasin ang mga mananampalataya sa halimbawa ng buhay ng ating Panginoon. No? Dahil ganun po talagang mangyayari kapag tayo ay titingin lamang sa atin pong kapwa. Pag sa atin pong kapwa, kahit gaano pa pong katino, gaano pa pong kabuti, gaano pa pong karangal, iba po ang atin pong mga nararamdamang emosyon at ay kaisipan. Hindi natin maiwasan kung minsan magkumpara. No? Bakit siya? Bakit ako? Bakit sila? Bakit kami? No? Hindi po 'yun talagang built-in po 'yan sa atin po sigurong laman, no? Makakalaya din po tayo diyan isang balang araw sa kabilang panahon po, ano. Pero sa ngayon, mas mabuting 'wag tayong tumingin sa ibang tao lamang kahit gaano pa po silang kabuti o karangal, lagi lamang po tayong tumingin sa atin pong Panginoon. Kasi sa Panginoon wala po tayong masasabi, wala po tayong maidadahilan. At hindi po tayo malilihis ng kaisipan. No? At ang kanyang bahagi po dito, letter A, He humbled Himself. Jesus Christ humbled Himself. Sabi po sa talatang 5 hanggang talatang 8, naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Kahit siya'y likas at tunay na Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng mga karaniwang tao at nang si Kristo'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. No? Isang bagay ang maliwanag, si Kristo ay tunay na Diyos. Wala po tayong pagtatalunan o pagdududahan sa bagay na ito. Pero gaya nga ng sinabi ng mismong mga talata, siya na tunay na Diyos ay pinili na ibaba, magpakumbaba. No? Ibinaba niya ang kanyang sarili. No? Pinapahiwatig dito ni Pablo ang isang matinding katotohanan. Si Kristo Jesus na nasa kanya ang lahat ng karapatan, lahat ng pribilehyo bilang hari ng mga bansa, bilang Panginoon. He gave them up to become an ordinary man. No? Still fully God, but also fully man. Tunay na tao, tunay na Diyos. Pinili niyang ipanganak sa isang bayan sa Israel, isang ordinaryong sanggol na pinanganak pa po sa sabsaban. No? Isang sanggol na ang destino ay kahoy din po. Krus ang kanyang kahihinatnan. Marami pong argumento at pagtatalo binabanggit dito sa mga talatang ito dahil sa lengguaheng ginamit ni Apostol Pablo. Minsan nafo-focus ang mga tao doon sa salitang hinubad, no? At kung ano-ano pa. Ito po ang punto, no? Hindi naman po tayo, wala po tayo sa klase ng doktrina po, pero ito po ang punto. Ang pinupuntuan po ni Apostol Pablo, what Jesus Christ gave up when He took on the form of man. He took on the form of not just man, of a servant born in the likeness of men. Nasa kanya ang karapatan na manatili sa kanyang kinalalagyan in a position of power. No? But the love of God drove Him to a position of weakness. For the sake of whom? For us, para sa atin. Sino ba tayo? Mga makasalanan, mga walang kapuluhan ng buhay. Mga karapat dapat patayin at parusahan. Yan tayo. Diyan niya inihandog ang kanyang sarili. Kaya nga katakataka ang pag-ibig na ito ng Diyos. Because if it were anyone else, if it were any other person, hindi yun makikita ng sino man sa atin. At mas lalong hindi natin isasakripisyo kung ano ang meron tayo para sa mga taong ganito. Para sa mga taong masasama. Ba't mo gagawin yun? Ba't ko gagawin yun? Para saan? And yet that is what He did. He took on the form of a servant, a position far, far, far below His own. No? Ang layo po. No? Sobrang layo, hindi mo po talaga tunay na masukat kung ganong kababa ang kanyang ibinaba para lamang po sa atin. Sabi po sa 2 Korinto, Kabanata 8, talatang 9,
Hindi kaila sa inyo ang kagandahang loob ng ating Panginoong Hesukristo. Kahit na mayaman, naging mahirap siya upang mapayaman kayo sa pamamagitan ng kanyang pagiging mahirap. He became fully man, yet remained fully God. The glory that was rightly His was given up. No? At muli, ang pinakita nito ay ano? First and foremost, it was humility and submission. Humility up until the point of death on the cross. Ang kanyang kababaang loob ang siyang nagbigay daan para sa kanyang pagiging masunurin sa kalooban ng Ama. An all-powerful, holy God that hated sin was suddenly born into this sinful world, all for our sake. Ang kanyang kababaan ay napakatindi at napakadakila. Umabot ito sa isang napakasahol na kamatayan. His death was not honorable in any sense of the word. Walang karangalan sa kamatayan niya. Katunayan ng kamatayan na iyon ay nakareserba para sa mga pinakamararahas at pinakamasasamang kriminal noong panahon na iyon. But that's what happened. That's what He did. Sabi po sa John 10 verse 18, sabi niya, walang makakakuha ng aking buhay. Kusa ko itong ipinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kuning muli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama. Never for a moment forget that God was out of control. Or siguro better to say, not in control. Na para bang ay wala na, hindi na kayang pigilan ng Diyos ang mga pangyayari. Kailangan magaganap na ito dahil wala na sa control niya. No, at any point in time, no? Anong sabi niya kay Satanas nung tinutukso siya? Ano sa tingin mo, hindi ako pwedeng tumawag sa Ama at padala niya libo-libong mga anghel para ibigay ang pangangailangan ko? Hindi ito nangyari dahil napilitan siya, ay dahil hindi na niya mapigilan yung mga kaganapan, ay dahil no choice na po siya. Hindi po. Remember that all of Jesus did, He did so willingly. He was perfectly in control from beginning up until the end. Wala po. Nasa kanyang pasya kung bakit natuloy at nangyari ang lahat ng mga bagay na ito. Again, it shows us His humility. And we should follow His example. No? Ang kanyang halimbawa nagbibigay ng kalakasan sa atin dahil hindi nag-uutos ang Diyos ng isang bagay na hindi niya alam, hindi niya naiintindihan, mas lalo hindi niya kasi naranasan. Di ba? Sa atin lang tao nangyayari yun eh. Magaling tayong mag-utos o mag-expect sa kapwa natin ng mga bagay na hindi naman talaga natin naranasan. Pero sa Diyos, hindi po siya ganun. The Bible tells us to be humble. Bakit? Kasi siya ang nagpakumbaba. Dati ko po pong pinahiwatig tong halimbawang ito, no. Huwag tayong manghinayang sa pagbaba ng ating kalooban. Huwag tayong manghinayang sa humility na ating pong ipapakita. Kasi sa atin, ano ba yung distansya ng ating pong kababaang loob? Kung magmamataas ka, kung talagang itotodo mo yung pagiging mataas mo, nandito ka siguro. Pag ibinaba mo yung sarili mo, saan ka mapupunta? Siguro dito lang. Ayan lang siguro yung distansya na kailangan mong takbuhin. Yan lang ang buhay ng tao. Yan lang ang pwede nating ipagmalaki. Ang liit na bagay. Anong kababaang loob ang ginawa ng Diyos? Sino ba ang Diyos? Ano bang kalagayan niya? Ano bang katayuan niya? Ano ang meron sa Kanya? Ano yung hinubad niya? Ano yung give up niya? Nasa ng Diyos sa Kanyang perpektong kalagayan. Hindi maabot ng kamay ko eh. Sorry po Hindi ko po maabot eh. At yung distansya na tinakbo niya para ibaba ang kanyang sarili, sorry po, hindi ko rin po maabot yung ilalim ng lupa eh. Ganong kalayo yung kababaang loob na ipinakita ng Diyos. Wala po, there's nothing to compare to it. Ano pong punto po dito sa maliit na halimbawang ito, no? Bakit tayo manghihinayang sa ganong distansya? Sa pinakamataas, eto ka lang. Sa pinakamababa mo, eto ka lang. Bakit ka nanghihinayang doon? Who are we
Ano bang diba, babalik at babalik ako dun sa punto, ano bang pwede nating ipagmalaki talaga? Marami sa mga meron sa atin ay nasa atin lang din dahil din lamang sa biyaya ng Panginoon. So, bakit ka manghihinayang? Kung ang Diyos hindi po siya nang hinayang, hindi nang hinayang, kundi hindi din siya nag-atubili o nagdalawang isip sa bagay na ito. 'Di ba? At sabi ko nga, papasok po dyan, yung marami na pong usap-usapin ng mga palaisipan, di ba? Pwede bang bumaba na lang ang Panginoon pero hindi na siya nagkatawang tao? Siguro, pwede naman siguro. Wala namang imposible sa Kanya. Hindi ba niya kayang iligtas ang tao ng Diyos pa rin siya? Hindi ko alam, hindi ko talaga sigurado. Hindi na po yun pasok sa kaalaman nating tao. No? Pero, ito yung piniling gawin ng Diyos. Para ipakita sa atin ang daang mas mabuti. Ang daan na pwede din po nating tahakin at sundin. His life shows us the model we should follow. At hindi naman po nakapangihinayang ang ginawa ng Panginoon dahil ano ba ang nagbunga ito ng kaligtasan para sa ating lahat. Diba? At hindi lang po yan, hindi naman po siya nanatili sa kababaan, kundi letter B, Jesus was highly exalted to the glory of the Father. At yun po yung mga huling mga talata, 9 hanggang 11. At dahil dito, siya'y lubusang itinaas ng Diyos at ibinigay sa Kanya ang pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa. At para sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama, ang lahat ay magpapahayag na si Jesucristo ang Panginoon. No? Hindi po natapos sa kababaan ang Panginoon. Just like hindi natapos ang buhay ni Jesus sa kanyang pagiging tao o sa kanyang kamatayan sa krus. Marami po naiipit sa detalyeng yun. Pinaparangalan nila si Kristo pero sa isip nila si Kristo nandun lang sa sabsaban. Hindi po, umalis siya doon. Lumaki po siya, naging adult po siya. O marami naman nakakanal doon sa kaisipan na si Jesus nakaganon sa krus. Nangyari po yun, totoo, pero lumipas din po yun. Natapos din po yun. Nabuhay siyang muli. Pero nabuhay siyang muli, hindi po siya tumigil din doon, bumalik siya sa presensya ng Ama. At gaya nga ng nabanggit kanina pa, namamagitan siya para sa atin, sa kanan ng Ama, sa kanan ng trono ng Ama. He gave up His privilege, His power, His position out of His own will, but it was the Father who lifted Him up again and bestowed upon Him the name above every other name. The only name by which anyone can be saved, sabi po sa Acts 4, verse 12. Sa Kanya lamang, kay Jesus. No? Sa Kanya lamang matatagpuan ng kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan ng sino mang tao sa buong mundo na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. The purpose was that so every knee will bow and every tongue will confess, whether with thankfulness and freedom or by force. Yun yung minsan nakakalimutan po natin. Kapag binabasa po natin yung talatang yan, every knee shall bow, every tongue confess. Willingly or unwillingly, mapipilitan ka po na lumuhod at magsabi na si Jesus ay Panginoon. Para sa mananampalataya, pambira, wala pong problema sa atin yan. Willingly, ginagawa na po natin yan kahit dito pa po, nasa lupa pa lamang po tayo. But there will come a day, kahit yung mga ayaw kumilala sa Kanya, kahit yung mga ayaw bumaluktot ang kanilang mga tuhod, mapipilitan silang magsabi na si Jesus ay Diyos. No? At yun po ang isa sa mga kapahayagan sa aklat ng pahayag, Kabanatang 5, 11 hanggang 13. Tumingin akong muli at narinig ko ang tinig ng milyong-milyon at libo-libong anghel. Sila'y nakapaligid sa trono sa 4 na buhay na nilalang at sa mga pinuno. Umaawit sila ng malakas. Ang korderong pinatay ay karapat-dapat tumanggap ng kapangyarihan, kayamanan, karunungan, kalakasan, parangal, papuri at paggalang. At narinig kong umaawit ang mga nilikhang nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa at nasa dagat, lahat ng mga naroroon, ibigay sa nakaupo sa trono at sa kordero ang papuri at karangalan, kalwalatian at kapangyarihan magpakailanman.
Di pa po nangyayari yan. As far as I know, di pa po nangyayari yan, pero mangyayari po yan sa takdang panahon. The exaltation of Christ from servant to being given the name above every name was a direct result of His submission and obedience. Binabanggit ito ni Apostol Pablo bilang basihan para po sa ating sariling buhay. As Jesus humbled Himself, so should we. Now again, ano ang mairereklamo natin? Ano ang may dadahilan natin sa harap ng kababaang loob na ipinakita ng atin pong Panginoon? No? Again, the difference is we as people have nothing to lose. Jesus Christ as Lord had everything to lose. And yet He gave it up. Yun nga yung point eh. Tayo, maliit na bagay lang talaga kung titignan po natin ito para sa atin. No? Ang aliw na binibigay ng katotohanan ito ay ganito. Kung nagawa ito ni Kristo, magagawa din natin ito. Kasi tayo ay na kay Kristo na. Tayo ay may kaisipan na nanggaling sa ating Panginoon. No? Pinakita niya ang kababaang loob. No? At yun ay sapat na dahilan para atin din po itong gawin. Hindi po hinihingi sa atin ng Diyos ang mga imposibleng bagay. Iniutos niya sa atin ang mga bagay na alam niyang kaya po nating gawin sa tulong at biyaya po niya. He commands us to be humble. By grace, He also gives us the perfect example to follow. I do not think it is unreasonable. Hindi naman po unreasonable yung sinasabing ito ng salita ng Diyos. Pinapahiwatig na sa pamamagitan ng kanyang biyaya, lahat ng bagay ay magagawa po natin sa kapangyarihan ng atin pong Panginoon. Si Kristo itinaas dahil karapat-dapat siyang itaas. Tayo, hindi naman po talaga tayo karapat-dapat itaas. Mababa lang naman talaga tayo. Alipin lang naman talaga tayo. No? Pero meron pa rin pong pangakong ibinigay para sa katulad nating mga alipin lamang. Ang sabi po sa Roma, Kabanatang 8, 16 hanggang 17, ang Espiritu ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. At yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Sapagkat kung tayo'y kasama niya sa pagtitiis, tayo'y makakasama niya sa kanyang kalwalatian. Kasama po tayo sa luwalhating ipinangako ng Panginoon, bagamat hindi tayo karapat-dapat. No? Yan po ang pangako na dapat po nating isaisip at atin pong din panghawakan. Para po sa ating pagtatapos, ang pagkakaisa hindi dapat maging mahirap. Hindi naman talaga kung tutuusin. Lalo na sa konteksto ng pamilya ng Diyos. Pero kapag atin pong sinaliksik o hinanap lamang ang pagkakaiba-iba natin, magiging mahirap naman talaga ito. No? Kung titignan lang natin din ang kapakanan ng kanya-kanya nating sarili, magiging imposible ito kung tutuusin. Lahat tayo ay tumanggap galing sa biyaya ng Diyos, mga napakadakilang pangako at kaloob. Kaya't pinapaalalahanan tayo, magkaroon tayo ng iisang isip, iisang puso, iisang layunin, at iisang espiritu. No? At makakamtan lamang natin yon kung ipagpapatuloy natin ang inihalimbawa na kababaang loob ng ating Panginoong Hesus. Nandiyan na ang pinakadakilang halimbawa. No? Ang gagawin na lang po natin ay sundin natin ito. Hindi lamang si Pablo ang may nais makakita ng isang iglesyang matibay at matatag at may pagkakaisa. Yun din naman ang kalooban ng lahat ng naglilingkod para po sa Panginoon. Higit sa lahat, yun po ang kalooban ng ating Panginoong Hesukristo. Bago pa po maitatag ang iglesia, ipinanalangin na niya ang bagay na ito. Sabi po sa Juan 17, 21 hanggang 23, Ama, maging isa nawa silang lahat. Kung paanong ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo, gayon din naman maging isa nawa sila sa atin, upang ang mga tao sa daigdig ay maniwala na ikaw ang nagsugo sa akin. Ibinigay ko na sa kanila ang karangalang ibinigay mo sa akin upang sila'y ganap na maging isa, tulad mo at ako na iisa.
Ako'y nasa kanila at ikaw ay nasa akin upang lubusan silang maging isa. Dahil dito makikilala ng mga tao sa daigdig na isinugo mo ako at sila'y minamahal mo, katulad ng pagmamahal mo sa akin. No? Ano ngayon ang hadlang para sa ating pagkakaisa sa katawan ni Kristo? Pagiging makasarili ba? Ating mga sariling interes? O baka naman talagang sadyang katamaran o baka minsan katigasan lang talaga ng ulo? Dapat tayong humingi ng kapatawaran kung ganun man ang atin pong nararamdaman o ginagawa at humingi din tayo ng tulong galing sa Panginoon. Tanawin natin ang kapakanan ng iba kaysa sa ating sarili. Tignan natin mas nakakaangat ang iba kaysa iyong sarili. Alalahanin mo si Jesus at ang kanyang ginawa at ang kanyang binigay na halimbawa. Posible lamang ito sa kapangyarihan ng Diyos, kaya't magpasakop tayo sa kanyang kalooban at gawin natin, sundin natin ang kanyang mga utos. Naway, makita tayo ng Diyos, isang iglesia, isang katawan, matibay, matatag, at meron pong pagkakaisa. Purihin po natin ang Panginoon sa umagang ito. Excuse me. Sa ating pong pagtatapos, tayo pong lahat ay tumayo na po at tayo po ay manalangin. Aming dakilang Diyos, muli lubos-lubos ang aming papuri at pagsamba sa inyo sa umagang ito. Napakinggan namin ang napakahalagang mensahe at paalala galing sa inyong mga salita ngayon. Galing sa isang napakagandang liham ni Apostol Pablo para po sa mga mananampalataya na nasa Pilipos. Ito ay maging mahalagang bahagi, Panginoon, ng aming pagkatutong, ng aming pamumuhay, ng amin pong mga pagbabagong gagawin sa amin pong mga gawain para sa ikararangal ng inyong pangalan. Tulungan niyo kami, Panginoon, nagiging mahirap lamang naman ang layuning ito dahil din sa mga hadlang na nasa aming mga puso at kalooban. Alisin niyo ang anumang uri ng pagmamataas o pagyayabang. Alisin mo ang pagiging makasarili sa amin, O Diyos, at sundin namin, O Diyos, ang halimbawa na ipinakita ng aming Panginoong Hesukristo. Maging tapat kami sa inyo, Panginoon. Maging tapat kami sa mga gawaing ibinigay nyo sa bawat isa sa amin. At matagpuan nyo nga kaming tapat at naglilingkod sa inyo kahit sa darating pang mga panahon. Hindi lang kami kanya-kanyang naglilingkod, kundi mayroon kaming pagkakaisa bilang isang buong katawan, bilang bahagi ng inyong katawan, Panginoon. Salamat, O Diyos, hindi kayo nagpapabaya at lagi kayong tapat sa inyong mga pangako. At sa bahaging ito, sa pagtatapos ng aming gawain, ay baunin namin ang kapayapaan at ang banal na Espiritu na siyang patuloy na magbigay ng kalakasan at paalala sa bawat isa sa amin. Gabayan niyo kami sa amin pong mga gagawin pa magmula ngayon at nawa lahat ng ito ay maghatid ng kapurihan sa inyo. Tanggapin po natin ang bendisyon. Pagkatapos ninyong magtiis ng maikling panahon, ang Diyos na bukal ng lahat ng pagpapala ang siyang magbibigay sa inyo ng kaganapan, katatagan at isang saligang matibay at di matitinag. Siya rin ang humirang sa inyo upang makihati kayo sa kanyang walang hanggang kalwalatian kasama ni Kristo. Sa kanya ang kapangyarihan magpakailanman at ang lahat ng pinagpala sa umagang ito ay magsabi ng Amen. Purihin po natin ang Panginoon at magbatian po tayo sa bawat isa.